Oy, sa pool. May nasupalpal ka coffee ang abogado ni Kibuloy, itong si Attorney Torion. Parang Harry Roque style nito ni Torion eh. Nasupalpal siya dito ni Kabayan Noli de Castro. Na real talk siya. Nakita niyo na ba yung video na yan, ka-coffee? Sa isang interview. Nagpa-interview ka pa dyan. O, basag na basag dito, ka-coffee. Si Torion. Pag-usapan natin yan. At meron na naman pong fake news. Naku naman talaga itong SMA na yun. May pinapakalat na namang fake news. Patungkol dyan sa plano daw na ibobomba daw. Pasasabugin daw po ang kanilang katedral. Kapag hindi daw po sumuko si Kibuloy sa loob ng 2 oras. Tinignan natin, 2 hours na nakakalipas, may nangyari ba? Fake news na naman. Actually, ang nagpapalala lang talaga sa sitwasyon itong mga followers ng KOJC. Kayo-kayo lang din ang naggumagawa ng stress sa sarili ninyo. Nagpapanik sila dahil advance mag-isip kung ano-ano mga pinagsasasabi Okay, pag-usapan natin yan. Sige, dito muna tayo kay Torion. Nasupalpal kasi ito ni Kabayan Noli de Castro. Sige, share natin ito, ka-coffee, itong video na to. Sana marinig nyo, ha? Palabasin nyo sa salungga at saka katunayan ninyo, palabasin nyo sa salungga at saka kayong mag-file. Ha? Ay kahit tumatawa kayo, kahit attorney kayo, pero kami pangkaraniwang tao, ang alam namin ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang kanyang sarili. Lalo na po ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy na Son of God. Nang real talk dito si Noli de Castro. Nang real talk, matatawa-tawa ka pa. O sige, kahit tumatawa ka pa, abogado ka, kami ordinaryong Pilipino lang. Common sense naman yan. May warrant of arrest ang korte. May sumuko ka. May pananagutan ka sa batas Common sense yan Tatawa-tawa lang itong si Torion Pero may point dito si Kabayan. Son of God ka, di ba? Dapat ko ikaw ay son of God. Kung tutuusin, morally, maayos-ayos ka di ba? Dapat pala, absolute pala. Hindi pala kung tutuusin, absolutely. Diba? Ang problema, ito nagtatago. May pananagutan ka sa batas Tama yung pinupunto dyan ni Kabayan. Huwag kang tatawa-tawa. Patunayan mo yan. Lumabas ka dyan sa lungga mo. At patunayan mo na inosente ka at wala kang kasalanan. Yun lang yun Hindi yung kung ano-ano pang gagawing dahilan, kung ano-ano namang fake news ang ipapakalat ninyo dyan, kung ano-anong panawagan ninyo dyan, nanawagan na sa korte, kung ano-anong korte ang pinuntahan, nanawagan dyan sa Senado, kung ano-anong sino-sino mga mambabatas ang tinakbuhan. Iisa lang naman ang problema Si Kibuloy. Iisa lang ang problema at iisa lang din ang solusyon. Sumuko si Kibuloy tapos, period. Tahimik yung Kingdom of Jesus Christ. Tahimik yung compound na yan once na sumuko si Kibuloy. So yun ang tanong natin dito sa mga followers. Bakit ayaw nyong isurrender yan? Bakit ayaw nyong pasukuin yan si Kibuloy para tapos na ang problema? Kayo din matatahimik na kayo. May punto si Kabayan dyan. Basag na basag. Supalpal na supalpal. Dito si Attorney Torion. Tatawa-tawa ka pa. Ibang klase kasi yung reasoning Sige, pakinggan pa natin. Yan po ang view po ninyo, sir. Opo, yan ang view ko. Pero mali po yan. Hindi ako mali. Meron pong alternatibo po ang akasado, sir Noli. Hindi kung talagang wala siyang kasalanan, patunayan niyang wala siyang kasalanan at kami maniniwala kapag siya'y lumabas na at yung proseso ng batas, doon pa lamang kami maniniwala na wala siyang kasalanan, attorney. Remember, attorney ho kayo. Lahat ng attorney talaga ay pagtatanggol ang kahit pa kriminal ang isang tao. Yan, sa pool. Nang real talk na ito si Kabayan. Sabi ni Torion, perspective daw po yan ni Noli de Castro. May iba pa bang perspective? Kayo lang ito nagbibigay ng interpretasyon sa mga bagay-bagay. So nilalabas si Torion dyan, opinion nyo yan, kayong bahala dyan. Hindi Korte na nagsasabi, sinusunod natin ang korte, sinusunod natin ang batas. Sila na mismo nagsasabi na kailangan niyang maaresto para patunayan niya yung kanyang innocence sa korte. Pero wala wala talaga ito si Torion Tama yung sinasabi ni Kabayan dito, yan trabaho mo ipagtanggol kahit kriminal daw. Ay nako, napahiya kayo dyan. Wala na talaga tayo mapapala dito sa sa mga taong ito. Bahala kayo, kala nyo titiklop ang PNP. Kala nyo, susuko ang ang PNP sa inyong ginagawang ginagawang pagkontra, pag-resistance para hindi maaresto yang si Pastor. Kasi alam nila yung mga followers, alam nila na nandiyan sa loob ng compound si Kibuloy, nagtatago dyan sa compound na yan. Kaya ayaw nilang umalis, kaya nagre-resist sila, kaya nanggugulo sila dyan sa compound dahil alam nila na maaresto. A matter of time na lang yan. Ang PNP very confident, nandiyan talaga yan. Kailangan lang nilang mahanap yan. Basta nandiyan yan sa 30 hectare na yan. Ganyan kalawak na yan. So ang SMA na, ito na naman ka-coffee at ang masaklap dito
dito, isa pang abogado na naman, si Harry Roque, pinatulan na naman ang fake news. Paano natin nasabi na fake news yan? Sabi nila, breaking news. Breaking news ito ka-coffee 5 hours ago. KOJC, binigyan ng 2 oras ng PNP para isuko si Pastor Apollo at kung hindi ay pasasa boom. Ganun daw po pasasa boom nila ang Cathedral na Worship Center ng KOJC members. Bakit naging fake news yan? Una, nagsalita ang PNP, hindi yan totoo. Mamaya, papakita ko lang sa inyo yung statement ng PNP. 5 hours ago ito. 5 hours na nakakalipas. Akala ko ba 2 hours lang yung ultimatum ng PNP? May nangyari ba? May nabalitaan ba kayong boom dyan? Wala naman nangyari dyan. Fake news talaga ito. Tignan mo, kayo ang nagpapastress sa sarili nyo. Gumagawa kayo ng dahilan para kayo mismo ma-stress dyan sa problema na yan. Si Harry Roque nagsalita, ka-coffee. 2 hours lang daw ang ibinigay sa kanilang palugit. Wow, 2 hours 5 hours na. Nasa na naman yung fake news nyo dyan. Naku naman, yung iba naman kasi dyan nabubudol. Isa pa to, tong abogado na to, nabudol na naman. Ayan naglabas pa siya ng statement. Anong oras ang statement niya? Ang statement niya 5 hours ago din. The way after magkaroon ng breaking news itong SMNI dito sa ultimatum na yan, to the rescue na naman sila. Okay, kasi sumasahod dyan sa SMNI Kasi binabayaran niya ng SMNI Isa yan sa kanya mga talent. Naglabas siya ng statement. Sige, basahin natin ito. Isa din tong panggulo Ukol sa balitang pasasa, boom, ang KOJC Cathedral. Ito, ang kanyang statement. Kailan pa naging legal na basihan para boom, ang isang simbahan? Ayoko sabihin kasi baka ma-block tayo ni YouTube ni Facebook, no? Kailan pa raw naging legal na basihan para ganunin daw ang isang simbahan, eskwelahan at tahanan ng mga church worker ng warrant of arrest? Yun nga nagre-react kayo sa hindi pa problema. Diba? Isip-isip na naman kayo dyan. O nag-overthink na naman kayo dyan. Isip-isip na naman kayo ng legal basis, etc. etc. Fake news nga Sana bine-verify ninyo yung balitang inyong nakukuha. Itong si Attorney Harry Roque, decorated lawyer daw siya. Pero, fake news lang. Kanino galing ang utos na ito? Sa SMNI din. Wala sa tamang pag-iisip at katinuan ang sino man nagbigay ng kautosang ito. Saan galing niya? Sa SMNI din. Hindi naman si Osama Bin Laden ang hinahanap ng ating PNP. Wala na talagang halaga ang batas sa mga kapulisan. Yan, nag-overthink na naman kayo dyan. Interpretasyon nyo na naman yan. Analysis nyo na naman yan. Nasaan na ang protektor ng taong bayan? Di ba si Sarah? Yan ang protector nyo. Si Digong, di ba yan ang protector nyo? Nasaan? Ba't hindi kayo pagtanggol dyan? Kung magkatotoo ang balitang pagpapa-boom sa KOJC, nasa kamay ng diktadurang, wow, adik daw. Adik, tinutukoy niya dito diktadura, no? Pero sinadya nilang maliin. Adik daw, diktaturang pamahalaan na ito ang dugo ng mga inosenteng Pilipino. Hindi natutulog ang Diyos. Totoo lang, hindi naman talaga natutulog. Kayo lang itong gumagawa ng mga fake news nyo na nagpapastress sa sarili nyo. Yung tinan mo, nag-overthink kayo dyan, gumagawa kayo ng mga kanya-kanya kayong kwento, tuloy, kayo ang nai-stress. Sarili nyo ang ini-stress ninyo. Sige, paano naging fake news yan? Update, nagsalita na po yung Regional 11. Police Region 11. Walang katotohanan ang lumalabas na balitang boom, umano, ang PNP, ang Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ayon po yan kay Police Major Catherine Dilaray, ang tagapagsalita po ng PRO 11. Pakinggan natin ka-coffee yung kanyang statement. Sinungalingan ang pinapalabas. Isa na namang kasinungalingan ang pinapalabas ng KOJC na bobobohin namin ang kanilang compound. Kagaya ng kasinungalingan na sinasabi nila na pinutulan na namin sila ng tubig at kuryente. Kagabi, ang ganda-ganda ng ilaw ng KOJC compound. Yan. Sa lahat ng mga malinaw. Fake news na naman.
Sila din yung nagpakalat ng fake news na yung connection daw po ng tubig at ng kuryente papasok doon sa compound, ipuputulin. Paano makakapaghanap yung mga pulis dyan kung madilim? Diba? Dagdag trabaho pa sa kanila yan. Mag-effort pa sila dyan. Magdala pa sila ng generator set nila dyan o kung ano man yan. Diba? Hindi kayo nag-iisip. Tapos pinakalat nila ngayon, pinapagmukha nilang tanga-tanga daw ang PNP. Kasi pinutulan daw. Yun ang kanilang assumption, pinutulan daw po ng ilaw. Kaya ngayon, nangangapa daw po sa dilim. Tignan mo mga fake news yung mga narrative ninyo. O hindi yan totoo ha. Fake po yan. Nagiging kaugalian na yan ng KOJC. Nagsalita na po itong PNP Region 11. Kaya huwag kayo agad maniniwala sa mga pinapakalat nila online. Ako po. Ayan, mga kababayan natin, huwag agad kayong maniniwala sa mga pinapalabas nilang mga kasinungalingan. Mag-verify kayo, makinig din kayo sa mga legitimate media na nagsasabi ng katotohanan. Sana naman po ay huwag niyong spread ang mga fake news na pinapalabas nila. Okay. See? Ang hilig sa fake news. Sana naman kasi tapos nagagalit sila sa mainstream media kasi daw ang mainstream media nabayaran na raw po ni PBBM. Nabayaran na raw po ni First Lady ang mainstream media. Kaya hindi na raw po nagsusulat o hindi na raw po nagbabalita patungkol sa mga nangyayari sa kanila dyan. At pro PBBM na raw. Pro PBBM na raw po yung mainstream media at kalaban na raw po nila yan. Wow! Dahil hindi favorable sa inyo yung mga lumalabas, kalaban nyo na yan. Ay nako, ewan ko sa inyo. Anyway, ang Korte Ka-Coffee, nagsalita na po. Ang Department of Justice, nagsalita na po sila patungkol dyan sa order na yan. Kasi pinangahawakan itong mga miyembro ng KOJC, naglabas po itong Regional Trial Court dyan sa Davao ng order na alisin yung mga barikada papasok sa KOJC compound. Yun ang utos, pero hindi sinasabing itigil nyo yung pagsaserve ng warrant of arrest. Nagdiwang ang SMNI dyan, nagdiwang ang KOJC dyan. Nakita natin sa mga post nila, no, pinagtawanan nila ang PNP, nagdiwang sila dahil victory daw yan para sa kanila. Yun pala, mali ng interpretasyon doon sa ruling na inilabas ng korte. Paglilinaw para ma-inform kasi ipapakalat na naman nilang fake news yan eh. Nasa ABS-CBN pero hindi sila naniniwala sa ABS-CBN, kalaban daw yan. Court did not order police to stop KOJC operations to arrest Kibuloy. Hindi po ipinag-uutos ng korte. Yan ang mahirap pag mababa ang comprehension dyan eh. Hindi na intindihan yung ruling ng korte. Nagdiwang agad. It's a prank pala. Sabi ng DOJ. A court did not order the police to stop its ongoing operations at the Kingdom of Jesus Christ compound dyan po sa Davao to arrest fugitive Pastor Apollo Kibuloy. The Department of Justice said Wednesday. Ngayong araw lang po yan, nilinaw po yan ng DOJ. The Davao City Regional Trial Court Branch 15 on Tuesday ordered the Philippine National Police to remove, pakinggan ninyo ha, to remove its barriers or blockades around the 30-hectare KOJC property, saying this hinder the exercise of members' religious, academic, and property rights. Ang inuutos ng korte, baka may mga nakaharang kayo dyan, may mga barikada kayo dyan, o barbed wire, o kung ano bang hinaharang ninyo dyan, ng mga sasakyan, pull out nyo yan, alisin nyo yan. Pero hindi sila sabi ng korte na wag nyo nang iserve yung warrant of arrest. Masyado kayo nagdiwang agad dyan eh. Wag nyong nagdidiwang kayo dyan eh. Tapos, naintindihan nyo na ang ibig sabihin ng ruling na to. Sige, balik na naman kayo, kakasigaw. Bangag na naman daw ang presidente. Yan na naman kayo. Bangag, kung ano na naman pinagsasasabi nyo dyan. According to Presiding Judge Mario Duaves, the Davao City Police barricaded entry and exit points to the KOJC compound dyan po sa Buhangin sa Davao City. A potential confusion lies with the order from Davao City Court, which also directed the PNP to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, security, or property of the petitioners. The PNP has said it will file a clarificatory motion on the court's order. Pero ang PNP nanindigan sila, magpapatuloy kami sa operasyon namin. Sige, sampahan nyo ng kaso yan. Yan naman yan ang yan ang pwedeng gawin dyan ng KOJC. Sampahan nyo ng kaso ang PNP kung bakit hindi sila sumunod dyan sa order. Di ko mapapatunayan, mabilis silang mananagot. Opisyal sila ng gobyerno, di mapa-fire sila dyan, matatanggal sila dyan sa kanilang pwesto. Yun lang yun eh. Pero si Torre, hindi nyo masisindak. Kahanapin namin yan, alam namin na nandito. Yun na lang, hinahanap nila yung daan papasok dun sa tunnel na pinasukan ni Kim
Kibuloy. The PNP has said it will file a clarificatory motion on the court's order. Wala pang lumalabas yan. I don't think the cease and desist order was a blanket cease and desist order, sabi ni DOJ spokesperson Miko Clavano sa kanya pong interview sa ANC. Nilinaw din po ni Clavano that the court was specific enough about the adjustments and changes the police must make in their ongoing hunt for Kibuloy, who faces yung mga kaso niya na inisyuhan po ng warrant of arrest ng Davao at ng Pasig. So I believe we should take the directive literally. So we stick to the wording, and I think if there needs further clarification on what needs to cease and desist, then the court should be able to speak again. But in this case, I believe since the wording is like this, then we just have to stick to it, sabi ni Clavano. Totoo. In fairness, magaling spokesperson ng Department of Justice. Yun lang naman sinasabi dyan Alisin lang ang mga barikada. Hindi sinabing itigil nyo yung pag-serve ninyo ng warrant of arrest. Diba? Sabi niya pa, clash of rights is inevitable. Hindi maiiwasan ka, Coffee, yung clash of rights na yan sa mga ganyang sitwasyon. Hundreds of police officers began storming the sprawling KOJC property on Saturday in search for Kibuloy, which led to a standoff between them and members of the religious group, along with exchanges of allegations and misconduct and rights violation. Actually, isa naman talaga yan sa nagpapahirap kaya may nagiging komplikado yung operasyon ng PNP dyan sa compound dahil sa dami ng tao, sa dami ng nagre-resist, diba? Mga followers ni Kibuloy. Isa lang naman dapat nilang gawin dyan, isuko nila yan si Kibuloy at pag na-arresto si Kibuloy, payapa na ulit sila dyan. Yun ang yun ang nagpapahirap At maiintindihan mo kung bakit 2,000 pulis ang ibinigay dyan dahil sa resistance ng tao. Kaya hindi mo maintindihan si Bato de la Rosa bakit kine-question niya na ganyang karami yung pulis. Mr. Senator, imagine 30 hectares yung teritoryo na yan, yung property na yan. Imaginein mo lang yung lagusan yan, napakaraming lagusan yan, entry and exit points. Sa tingin mo, sapat na yung 12? Gusto niya kasi pag-serve, nakita nyo, wala dyan, hindi alis na agad kayo. Gusto niya mga 12, 10 lang ang ilagay dyan. Sa dami ng tao, hindi kawawa yung mga pulis na magsaserve dyan kung kaunti lang. Yun ang hindi natin maintindihan dito kay Senator Bato de la Rosa. Sabi ng PNP, they won't leave the KOJC compound. The PNP believes that Kibuloy and his cohort are holed up in an underground bunker at the KOJC property. Drilling near Kibuloy's suspected hiding place began on Tuesday. The PNP vowed it would not leave the compound until he is found. Naninindigan talaga si Torre dyan. Matigas si Torre General si Torre naninindigan siya. Hindi kami aalis dito hanggat hindi namin nakikita si Kibuloy dahil confident sila. Yung informant nila, yun ang mali lang sa PNP Sa tingin ko, yun ang naging lapses nila. In-announce nila kung ano yung ginagamit nilang machine at yung ibang strategies nila, etc. etc. Yun ang naging mali nila doon. Dapat they keep it secret sana. Pero anyway, ang sinasabi niya, may informant kami, nagsabi na dito siya sa loob and na-verify namin yung information na yan na nandito talaga si Kibuloy. Nasa ilalim. Kaya gumagamit sila ng machine para ma-detect yung mga tao, yung operations o mga activities underground. When asked if the drilling operations violate Kibuloy's property rights, Clavano said he believes that the police are doing the right thing. Paano ba yan? Yan, magagalit na naman sila sa DOJ dahil kinampihan na naman ng PNP. Kibuloy, the self-proclaimed appointed son of God, has denied yung mga allegation sa kanya. Sige. Isang malaking good luck na lang talaga kay Kibuloy. Sige, malaking good luck. At syempre, ang atin, sana may good news man lang, ang PNP, may good news sana kung hindi ngayon, bukas, or sa mga susunod na araw, na na-aresto na itong si Kibuloy. Kasi malaking bagay yan sa hustisya ng bansa. Kasi kung hindi ma-aresto yan, wala na. Ito na yung last opportunity ng PNP. Wala nang iba, Ka-Coffee. Wala na silang ibang opportunity na ma-aresto yan. Ito na yung last. Kung hindi nila mahuhuli yan, wala na, forever ng pugante yan si Kibuloy. At tatawanan niya na lang ang batas ng Pilipinas. Tatawanan niya na lang ang PNP. Tatawanan na lang nila ang administrasyon ni PBBM na isang tao hindi nyo ma-aresto, di ba? Isang malaking sampal yan sa PNP. Kaya yan ang pinanghahawakan ni General Torre. Kailangan ko siyang bahuli. Kasi hindi lang yung performance ng PNP Davao o ng PNP Region 11. Performance siya ng buong PNP, performance siya ng administrasyon. So kinakailangan nilang mabihag, mahuli yan si Kibuloy. At pag nahuli yan, mabibilanggo na dyan sa korte. Non-bailable itong isang kaso. O sige, di happy ang lahat. Diba? Yung mga nag-aakamit ng hustisya, nag-aasam ng hustisya, makakamit nila.
once na maaresto yan. O siya, sige, anong inyong opinion, reaction, lagay dyan sa ating comment section nang mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. O nasa Facebook po kayo at di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee ha, please like and follow sa Facebook. At kung kayo naman din nasa YouTube, pasuyo na lang din, please click lang po ng subscribe. Nandiyan dyan po sa baba, hit nyo na lang ka-coffee yung notification icon. Comment lang kayo dyan ka-coffee at nababasa ko naman po yung inyong mga komento. Okay, magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!